Narito ang mga headline news. Nitong nakaraang linggo ay maayos na natapos ang 5,000 Tribes Mindanao Evangelism Camp ayon sa gabay at biyaya ng Diyos. Ang mensaheng ipinahayag mula sa ating pulpit message noong nakaraang linggo ay Go on a Journey of a Triune God 25 Hours mula sa Acts chapter 1 verse 1, 3 at 8. Magandang araw. Narito ang OLMC News. Ayon sa gabay at biyaya ng Diyos at hawak ang mensahe mula sa salita ng Diyos at panalangin, kasama ang Mindanao Evangelism Camp Team ng mga pastor, assistant pastor, teachers at college remnant nitong nakaraang linggo mula May 25 hanggang 31 ay maayos na natapos ang 5,000 Tribes Mindanao Evangelism Camp upang i-build ang bartisan para sa TCK, NCK at CCK. Sa unang araw ng camp, unang pumunta ang Evangelism Camp Team sa simbahan ni Pastor Nicky sa Arakan Christian Gathering Church upang magbigay ng papuri at pagsamba sa Panginoon. Sa pamamagitan ng mensaheng ipinahayag ni Senior Pastor Choi, ay nagkaroon ng team forum. Sa hapon, ang camp team kasama ang church members ng Christian Gathering Church ay nagkaroon ng field evangelism kung saan ibinahagi nila ang salita ng Diyos at daan ng kaligtasan sa mga taong namimit nila. Pagkatapos nito ay nagkaroon muli sila ng forum at nagkaroon din ng festival kung saan nagbigay sila ng papuri sa Panginoon sa pamamagitan ng pag-awit at pagsayaw. Sa pagtatapos ng camp ay nag-iwan ng mensahe para sa mission si Senior Pastor Choi sa kanila upang mabuhay ang simbahan ni Pastor Nicky. Noong Martes ng umaga, nagbigay ng papuri at pagsamba sa Panginoon ang camp team sa Jesus the Cornerstone Christian Church sa Matalam sa simbahan ni Pastor Fe, kung saan nagbigay si Senior Pastor Choi ng mensahe sa kanila at nagkaroon ng forum. Pagkatapos ng schedule ng umaga, gayon din nakasama ang team na nabuo, ang camp team at ang mga church member ng Jesus the Cornerstone Christian Church ay nagkaroon ng field evangelism. Pagbalik nila ng simbahan, sila muli ay nagkaroon ng forum at ipinakita nila ang kanilang mga inihandang presentation sa festival. At sa pamamagitan ng salita ng Diyos ay nagbigay si Senior Pastor Choi ng mensahe ng misyon para sa simbahan ni Pastor Pe na kinakailangan nilang panghawakan. At sa hapon, pagkatapos ng camp sa Matalam, sumunod na nagpunta ang camp team sa Assembly of Praise Community Fellowship Center sa Rangaban sa simbahan ni Pastor Rosie, kung saan nagbigay rin ng mensahe si Senior Pastor Choi sa kanila. Pagkatapos ito ay forum. Kasama ang mga church member ng Assembly of Praise Community Fellow Worship Center at ng camp team, sila ay nag-field evangelism sa area ng Rangaban. At pagkatapos nito ay nagkaroon rin ng festival at saka rin nagbigay ng mensahe ng misyon si Senior Pastor Choi sa simbahan na ito. Noong umaga, nagtipon at nag-camp ang Evangelism Camp Team sa Mission House ni Pastor Bing sa Alyosan at nagpunta at nagbigay rin sila ng pagsamba sa Panginoon sa simbahan ni Pastor Bing. Sa hapon, sa simbahan ni Pastor Portia ay sumunod na nagtungo ang camp team upang magpahayag ng salita ng Diyos sa Rangayen at sa pamamagitan ng festival ay nagbigay sila ng papuri sa Panginoon. Noong Webes ay evangelism camp sa South UP One Light Mission Church sa simbahan ni Pastor Bernie. At sa pamamagitan ng mensahe ni Senior Pastor Choi, kinumpirma nila ang daan ng kaligtasan na ipinahayag sa kanila at nagkaroon ng forum at festival. Pagkatapos ng schedule na ito, gayon din na nagkaroon ng pagsambat panalangin para sa sending off nila Remnant Clarice at Karen dito sa Montalban upang tumanggap ng training mula sa ating simbahan. Nawa, patuloy tayong manalangin para sa kanila. At sa huling araw ng camp, ang camp team ay sama-samang nagtanim ng mga halaman sa lupain doon na atin ring ipinapanalangin para sa pagtatayo ng RUTC. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa pagsama at paggabay niya sa natapos na Mindanao Evangelism Camp, gayon din sa mga panalangin ng mga church member ng ating simbahan. Nawa, patuloy nating ipanalangin ng field ng Mindanao upang makapag-build ng bartisan para iligtas ang TCK,
NCK at CCK at sa pamamagitan ng evangelism camp na isinagawa roon ay tunay na maitayo lamang ang abortisa ng Diyos at panghawakan ng mga simbahan, ng mga remnants at ng mga disipulo roon ang misyon na ibinigay ng Diyos sa kanila para sa pag-ebanghelyo. Ang mensaheng ipinahayag mula sa ating pulpit message na nakaraang linggo ay Go on a Journey of a Triune God, 25 Hours, mula sa Acts chapter 1, verse 1, 3 at 8. Unang ipinahayag sa mensahe ang journey ng ebanghelyo na kasama ang Diyos. Pangalawa, ang secret journey upang makasurvive sa kahit anong krisis na dumating sa iyo. Pangatlo, ang journey ng pundasyon na hindi natitinag sa kahit anong sitwasyon. Pang-apat, ipinahayag ang journey ng daloy ng salita ng Diyos na nakakapagpabago ng lahat ng bagay. Pang-lima, ipinahayag ang journey na magkaroon ng 5 katiyakan sa kahit anong problema. Sumunod, ang lifelong journey bilang isang evangelist. At huling ipinahayag sa mensahe, ang journey ng last camp ay tamasahin ang pagpapala ng trono. Announcement. Ngayong araw ay Mindanao Evangelism Report and Forum Festival Worship. Mamalasas ng hapon ay District Worship ng Group 5. Sa linggo ring ito, mula June 1 hanggang June 4 ay Regional Church Ministry sa Lanera at Santiago. Sa June 2, ang balik ni Pastor Kim Yong-jin dito sa Pilipinas. Sa June 5, Webes ay Summer Vacation Swimming Oneness Camp. Sa June 8 hanggang June 9 ay First Baptism, Communion at Regional Church Opening sa Southeast Asia Mission Center Church. Sa June 11 hanggang June 16 ay dadalo ang Jinyong Emmanuel Church sa RRRC. Sa June 12 hanggang June 15 ay First Rizal Rodriguez Remnant Conference. Nawa, sa linggong ito ay tunay na lakaran mo ang journey ng Triune God 25 Hours na pinangahawakan lamang ang Acts 1.1, Acts 1.3 at Acts 1.8. At dito nagtatapos ang All MC News. Maraming salamat.